no? Umpisahan mo naman, naku, ito na naman po tayo mga kababayan. Oh, yung pugante naman po, mukhang may dagdag na ano, mukhang may dagdag at posible na maging reklamo na naman po dito mga kababayan. Sa nag-iisa, walang katulad. Oh, ang ganda ng pagpapakilala natin dito ha, kay Kibuloy ho mga bossing. Sa nag-iisa, walang katulad. Pastor na merong andaming barel. Diba, saan ka ba naman ho nakakita mga kababayan? Pastor, tapos sandamakmak yung beng-beng. O, di ba? Nag-iisa lang ho yan, si Kibuloy. Ito nga po ba ang sinasabi natin mga kababayan? Kaya sabi ko, kaya madami, in fairness naman po, no? Para maging fair naman po tayo kay Boss Kibs, no? Kay Kibuloy, mga kababayan, may mga lisensya naman po. Yung 18 o 19 na beng-beng. Pero ang daming pa din ho niyan, mga kababayan, para sa isang pastor. Baka nga ho, madaming reklamo kasi at madaming argabyado o inargabyado. Di umano, mga kababayan. Kaya kailangan napakadaming beng-beng. Para kung sakali na maghigante yung inargabyado, madami ho silang madami ho silang pang-resback. BMB, Ma'am Chris Rose, shoutout sa iyo. Shiro Kansaki, kahit hindi ko pa nakikita yung pangalan mo, ayan. Ma'am Jean Kogi, shoutout po sa inyo. 15 million in. Nearly 16 million out. Amlak, finds pattern of cash smuggling in Kibuloy's bank transaction. Ayan ho mga kababayan ha. Ito ho kasi mga bossing, sabi po doon sa balita, no? Nag-umpisa mga around 2014, blah blah blah, ganito po. And mas talagang uminit, no? Yung mga labas-pasok na ganyang kalalaki. Biruin mo, isang araw lang daw po ang pagitan mga bossing ha. At ang pinakamalaking pumasok sa loob ng kanyang bank account ay 89 million mga bossing. Ito ho ay kasagsagan, no, nung panunungkulan ng dating presidente Rodrigo Duterte, mga kababayan. Bakit ho ba? Okay lang naman may pumasok na mga ganung kalaki. Basta kumpleto rekado sa pagpapaliwanag. Ano po? Kailangan ho yan, mga kababayan, merong mga dokumento, saan nanggaling, paano ka nagkaroon ng ganito, pero kung wala hong maayos na pagpapaliwanag dyan, mga bossing, malamang sangkot sa cash smuggling itong si Pastor Kibuloy. Ayan. Nakikita nyo ho ba, mga kababayan, yung pattern? No? Nakikita nyo po yung mga pattern, mga bossing? Lahat ho ng ibinibintang nila kay Pangulong Marcos, na ating Pangulo ho ngayon, mga kababayan, bumabalik po sa kanila. Di ho ba? Ano ang bintang? Nung mga kaalyado nitong si Kibuloy, sila Maharlika, smuggler. Di po ba? Smuggler daw po ang ating Pangulo at ang kanyang asawa na si First Lady Lisa Marcos. Tapos, makakakita ho tayo ng mga balita na mga ganito, hindi naman ibabalita ito, mga bossing. No? Kung wala hong katotohanan. Hindi, mali. Hindi naman ho ibabalita to, mga bossing. Kung kulang ho ang dokumento. Ayan. Di ho ba, mga kababayan, nakita nyo, yung pagdudurog, bumalik yun. No? Mukhang sabog, di ba? Kaya sabi nila, sabog ang ating Pangulo. Bangag ang ating Pangulo. Bumalik ho yun kay Baste Duterte, mga kababayan. Nagkaroon, lumabas ng video o picture na mukhang si Baste Duterte bogsa. Hindi nga ho lang natin alam kung saan mismo sabog si Baste nung panahon na nakita natin yung litrato. Baka sabog ho sabog lang sa alak. Baka sabog din kung saang ipinagbabawal. Hindi ho natin sigurado yon. Yan lahat mga kababayan, ibinintang nila sa ating Pangulo, pero nakikita nyo ho mga kababayan, mga bossing, no? Bumabalik ho sa kanila. Biruin mo, 15 million, 16 million, Tapos meron pang balita ho dyan,
sa loob ng balita na yan, 89 million kinabukasan. Araw lang ang pagitan ho, mga bossing. Kaya ho, hindi natin maiiwasang magtanong, ano, mga kababayan, na bakit gano'n? No? Napakadami namang bumibili yata ng OTAP, Mickey Buloy. Oh, napakadami naman yatang nauuto ng pagbebenta ng OTAP, Nicky Buloy, mga bossing. Eh kung OTAP-OTAP lang po ang labanan eh. Oh, parang ang labo po, parang ang hirap po, mga kababayan, na isipin, ano, naabot sa ganyang kalakihang transaksyon ho, mga boss. Oh, siguro hindi na ipaliwanag ng maayos kung saan galing ito, mga bossing. Sa bangko ho, mga kababayan, tayo ho, mga simpleng mamamayan, tayo pong maliliit na mamamayan, mga bossing, no? Tayo ho ay ubra na makapagpadala, makapag-transact, no? Example, ako, pero wala akong ganong kalaking pera ho. No? Example po, ako, gusto kong magpadala ng pera sa Pilipinas, mga kababayan. Okay lang kung ang ipapadala ko eh 9,999, no? US dollars. 9,999 US dollars, mga kababayan. Hindi sumampa ng 10,000. Ano po? Kasi pag sumampa po ng 10,000 yan, ako, kailangan na ng karagdagan dokumento kung saan mo nakuha, kung saan galing itong mga kaperahan na to. Ito po, hindi naman siguro lalabas o ilalabas ng balita kung may maayos o dokumentadong dahilan ho kung saan galing itong pera, no? Nalabas-masok po sa account ni Kibuloy. Ayan. Kasi ho, pwede tayo, allowed tayo na yung kumbaga saktuhan lang, wala nang masyadong question. Oh, 9,999 US dollars. Sa peso naman po, 499,000 pesos. Ayan. Pagka lumagpas ho yun at tumungtong na ng kalahating milyon, mga kababayan, ayan, madami na pong tatanungin. Hihingi na ng dokumento. Saan galing to? Ano negosyo mo? Bakit may ganitong kalaking transaksyon ka? Oh. Eh kung maipaliwanag mo ng maayos, kahit araw-araw, mga bossing, magpadala ka ng ganon kung tutugma doon sa talagang negosyo mo at natatanggap mong pera. Sabi ni Orlando Kalagi, tama na yung isang matandang Duterte ang naging Pangulo. Kung may balak ang Duterte tumakbo sa susunod na presidential nako, ay dadaan sa butas ng karayom. Wala nang tiwala ang taong bayan sa pamilya Duterte. Oo nga ho, mga kababayan. Ano? Oo nga ho. Ako ho, naniniwala po dyan, mga bossing.